Senator Marcoleta tinawag na protektor ni Saldico si Ping Lacson. Nako. Ay. Grabe tong bakbak talaga kung bakbak to si Senador Rodante Marcoleta. At dito nga ay talagang hinayag niya ang kanyang sama ng loob dito kay Senator Ping Lacson na inililihis ang issue pagdating kay Saldico. Grabing mga banat dito ni Congressman Marcoleta. Talagang hindi na parang nagkakaroon na talaga ng kudeta diyan sa Senado. Excuse me po. At alam naman natin na may mga bali-balita na itong si Tito Soto ay parang papalitan na bilang Senate President at dapat naman ho talaga kasi etong simula ho nung naging Senate President ho ito si Tito Soto ay parang naging maluwag po ang pag-iimbestiga dito kay Saldico at Martin Romualdez. Na obvious naman na parang pinagtatakpan nila itong dalawang tao na to. Bakit kaya? So tayo lamang ay nagtatanong bakit kaya nila yung ginagawa. Kasi hanggang ngayon ay yung Sunwest Corporation na alam naman natin na kay Saldico ay hanggang ngayon hindi pa rin po pinapatawag ng Senado. Bakit kaya? Bakit lang nakatutok lang dito kala Diskaya, Alcantara at dito kay Bricks? At ang masama pa dito may isang testigo na ito nga si militar, itong si Marine Orly Cotesa ay parang ginagawa pang sinungaling nitong dalawang magka-tandem na ito na si Lacson at si Soto. Talagang ginagawa, parang talagang pinoprotektahan nila ang na madiin itong si Saldico at si Martin Romualdez. Kaya itong si Senador Marcoleta ay hindi na ho nakapagpigil dito sa isang live interview na kung saan ay talagang sinabihan niya na, talagang pinush niya na pinoprotektahan at inililihis ni Senator Lacson ang issue na dapat ay matuon kay Saldico at Martin Romualdez. Tindi nun. At syempre, bago ang lahat, dito muna tayo. Dito muna tayo. Yan, no? Ang isang katawa-tawa na picture ni Marcos Jr. Ang nakalagay, please help, food and water. Ang binigay, tissue. Ayop na yan. Tissue. Sabi niya, anak, wala tayong food tsaka water. Eto tissue, kainin mo. Oh, grabe naman. Sobrang maawain naman ni Marcos Jr. Sobrang talagang matulungin naman talaga si Presidente. Lalong naiyak yung bata. Sabi niya, puta na. Akala ko pagkain na yung iabot, puta na, tissue. Ang lakas makaano ni Marcos Jr. sa mga ganito. Ang lakas niyang alam niyo yun, yung tipong ang lakas niyang yung tipong pang picture lang, pang media lang. At least masasabi mong nagpunta siya dun. At least kahit yun lang yung dala niyang tissue. At bebentahan pa ng 20 pesos per kilo ng bigas yung mga nasalanta ng lindol. Ewan ko kung totoo po yun. At eto po yun, no? Baka sabihin nyo, nagpe-fake news tayo. Yan po yung literato na yan. No? Hindi natin alam kung totoo yan. Pero dito, nakakatawa dahil mas lalo po atang naiyak yung bata doon sa tissue yung inabot ni Marcos. At meron pa nga isa yan dito. Ito pa nga, isa pa sa... hindi ko po alam kung ito po ba ay pakana ng mga dilawan or kung sino man. Dahil dito sa November 30 daw may protest na pinaplano ng trilyon peso march organizer. So hindi ko alam kung ano ito, itong na to. Sana naman yung protesta nyo laban dyan sa mga kawatan. Baka mamaya makita na naman natin dyan, impeach BP Sara. Baka na naman Duterte na naman ng laman ng mga nyo dyan, ng mga tawag dito, ng mga protesta nyo dyan.
Na imbis na dapat ay gumawa kayo ng hakbang laban sa mga magnanakaw sa ating administrasyon, baka, baka itong mangyari na protesta na to, sa Duterte na naman. Asahan na natin, pag mga dilawan ang gumanap, pag mga dilawan ng gumalaw, alam na. Oo, at first time in history ho yan sa Pilipinas na ang mga dilawan at pinklawan ay hindi si Marcos ang pinapababa, kundi si VP Sara. Halatado no? Samantalang dito na tayo para panoorin na ho natin itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta dito sa pahayag niya kay Ping Lacson, no? So pasok. Lumiliglig sa bansa natin ngayon, kundi ito po, mga natural calamities din. Siyempre din, Nelson, nakakalungkot yung hindi natin inaasahan na napakalakas na lindol ang tumama dyan sa probinsya ng Cebu. Opo. At tayo naman, kagaya po ng inaasahan ng mga kababayan natin, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan natin sa mga leaders natin doon, ayoko na pong banggitin kung ano po yung ginagawa namin. Kasi meron po kaming konting pantulong po sa ating mga kababayan na naging biktima po ng napakalakas na lindol sa inyong lugar. Ayan, opo. At ngayon, sa mga sandaling ito ay bagyo naman, yung bagyong Paulo ang rumaragasa dito Paulo, sa Sunod-sunod no? Kapangalan pa ni Kuya Paulo yung... Northern Luzon. Naglandfall kanina dyan Oho. pero humina na po yung bagyo, bagamat malakas pa rin po ang mga pag-ulan dyan. Ayan. Sunod-sunod yan, Sen. Meron tayo, di ba? Nung halos 4 na bagyo itong sunod-sunod. Opong, tapos ito ngayon ay yun nga bagyong Paulo. Medyo malala. Grabe, no? May Northern Luzon, Sen. Unti-unti pa lamang silang bumabangon doon sa bagyong Opong, halos iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Naiba lang yung pinakahuli. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol naman tinamaan. Tapos tumawid ng Leyte area. Parang na talaga, no? Parang yung panahon na mismo ang gumagante. Parang yung panahon, hindi parang, talagang yung panahon na talaga ang gumagawa ng paraan para maipakita sa sambayan ng Pilipino na yung gobyerno natin ay pabaya. Kaya nga, minsan nakakatawa po yung mga dilawang taing vlogger dyan, yung mga insaymada, yung mga tanso, na sinasabi nila na wag daw isisi sa administrasyong Marcos yung bagyo. Yung pagdating ng bagyo, hindi naman talaga dapat isisi yun sa administrasyong Marcos. Pero dapat paghandaan ng administrasyong Marcos yung mga parating na bagyo. Unang-una, sa baha pa lang, hindi na nila maresolba. Pangalawa, yung mga relief goods noong halalan, sandamakmak yung ayuda sa iba't ibang lugar. Pagdating na may bagyo na, halos wala nang may pamigay na ayuda. Di ba sabi ni Auntie Claire, galing sa bunganga niya na kaya daw lumaki yung utang ng Pilipinas dahil sa mga ayuda. So saan ba ginamit yung mga ayuda na yun? 'Di ba nung halalan bumabaha ng ayuda? With 5 cash pa nga si House Speaker Prime Minister Martin Romualdez. Yay! Hey, wag ganun pa. Hey! Ngayon, asan na yung ayuda na yon? Ang masaklap pa nito, mukhang bebentahan pa ng administrasyong Marcos. Etong mga kababayan natin nasasalanta ng bagyo, mukhang bebentahan pa ng 20 pesos per kilo ng bigas. Aba, ganun ho kasaklap ang nangyayari sa bayan. Kaya itong panahon, talagang chini-checkmate na itong administrasyon na, hoy, gumalaw kayo! Ito, mga Pilipino, bibigyan ko kayo ng bagyo. Tingnan natin kung gaano kagunggong yung administrasyon nyo. Kung paano mareresolbahan to. Yung pagdating ng bagyo, hindi ho talaga kasalanan ng administrasyon yun. Ang kasalanan ng administrasyon is nagiging pabaya sila. Hindi nila pinaghahandaan yan. Tsaka yung bagyo naman, noon pa man sa mga dati pang mga presidente, talagang nagkakaroon ng bagyo. Bakit naman noon nare-resolbahan naman kaagad? 'Di ba? Naaaksyonan naman.
Katulad na lang sa bagyong Yolanda na panahon ni Ninoy Aquino, ni Noynoy Aquino at ni President Duterte. 'Di ba? Kaagad na nasolusyonan. Ang anak ng teteng nung nagkabagyo sa Bicol, binigyan ng 3 plywood, dapat na 2x2, kalahating kilong pako yung mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang binigay na pera doon nasa 46 million lamang. Grabe yung korupsyon sa gobyerno, bilyon ng korupsyon, tapos pagdating sa pagtulong sa tao, milyon lang. Ganon kalala ang nangyayari sa bayan natin. So tuloy natin to. Nando ba yan? Puro na ako daldal. Opong tsaka itong Paulo. Yan. Yan po, Grabe, Dipakulaw sa bahagi ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan. Yan po ang mga video. Ito to. Maribeles naman ata ito. Oo. Maribeles Maraming tubig Jen. Yung bukid natin dun sa Zambales, binaha dyan. Totoo. Marami siyang tubig. Ito daw ba, Sen, sabi ng iba natin mga kababayan, Rason ano nga ito? Parang gumagawa ng katalagahan ngayon. Ayaw niyong resolbahin ang problema ng graft and corruption. Tama. Sige, ito na, ang diba? natural calamities na lang Di ba? Hindi ako nagkamali sa sinabi ko. ang humihiyaw. Parang daw humihiyaw na humihingi ng atensyon ang katalagahan, Sen. Siyempre, mga kababayan natin, Kanya-kanyang- siguro sa Opo, frustrations na sa buhay, kung ano na yung naiisip nila na itugma sa mga nangyayari sa atin ngayon. Opo. Hindi mo naman sila masisisi sapagkat naghahanap sila talaga ng kasagutan. Ang problema, imbes na makahanap sila talaga ng tinutumbok ng investigasyon, ang napapansin nila, mukhang sila yung papalihis di ba? Sabi pa naman kayo daw po naglilihis nililihis nyo raw Nakita mo naman ako, pinipilit kong idiretso ang bahala nang humatol dyan, yung mga kababayan natin. Sila naman ay nakasusubaybay sa mga... Hindi, tsaka Senador Marcoleta, sabi naman ni Marcos Jr., di ba, ipunin ng tubig at gamitin sa tag-ulan. Di ba? Sabi naman ni Marcos yan, utos naman ni Marcos yan, so ipunin natin ng tubig at gamitin sa tag-ulan. Mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala ng mga flood control projects na yan, na imbes na maproteksyonan ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari. Anyway, yaman din lamang. Meron ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Within this week kasi walang hearing. Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't bigla na wala Bakit ko? mo sa akin itatanong, hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule. Malalaman na lang namin kapag sila ay nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magkatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon?
Baka kasi Ano sa kanya yun? Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, something. Di ba? na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang Development, oo. development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege Tama. mo? Ako, Tama, hindi totoo. Palakpakan natin. Hindi totoo naman eh. Paano mo malalaman kung di mo pinapatawag? Unang-una, ilang beses nang nabanggit ang pangalang Saldico at Martin Romualdez. Tapos, parang ang nangyayari, nagbibingi-bingi yan si Lacson. Masaklap pa nito, yung mga katulad niyan ni Orly Cotesa na talagang nagpatunay na bagbag nga yung dinideliver nilang pera na di umano ay utos yun ni Martin Romualdez, sinasawalang bahala nitong ni Ping Lacson. 'Di ba? So paano nga naman masusolusyonan? Paano ka makakapag-create ng isang ebidensya na malakas na ebidensya kung hindi mo man nang pinapatawag yung Sunwest Corporation na yan? Kaya dito, tama itong sinasabi ni Senator Marcoleta. Kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Tama. Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga. Kamukha nung Sunwest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod eh. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ho kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ayaw nilang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yun. Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Oho. Mali ba yung mga sinabi niya? Yun nga masama dyan eh. Kung ano yung mga pwede nilang masilip sa mga witness laban kay Saldico at Martin Romualdez, doon na sila magpo-focus. Kahit hindi naman talaga yung pinaka-definition, wow, English yun kahit hindi naman talaga yung pinaka-punto or pinaka-ulo ng issue, yun yung kakalikutin nila, yun yung kakalkalin nila. Yung ano mo, mali yan. Pero yung sinasabi ng tao na totoo nga na nagnakaw itong 2 tao na to, babaliwala sa kanila. Bakit kaya? Yan ang katanungan. Bakit kaya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Totoo. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ganun ang implikasyon. Di ba? Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na
hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Di ba? Meron yung Tama. sa Tiasa. Liga ng mga Meron doon sa barangay sa Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na ganun din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na picture niya, mayroon siyang iba pang Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung mo ba? titingnan mo yung notarial deed, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. O, ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. O, halimbawa, Pati yung hawak nung isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi, maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya nakapirma. Siya mismo. Tama. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermitan. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh. Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar. Alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Aha. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Pero ang pinag-uusapan natin, yung katotohanan o courtesy. Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sa Yun no, putang ina.
Basag na basag ang panga ni Ping. Ping Lawan. Di nga no? Kaya Ping Marcos. Oo, intindi, no? Siya yung tinuturo na pinagmulan lahat. Tama. Kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampi na. Yun. So napakalinaw dito talaga, no, na itong si Ping Lacson talagang iwas na iwas siya kay Saldico. Alam niyo, sa totoo, sa sobrang stress ko sa politics. Kasi kami ditong Banateros, nire-research muna namin bago namin i-reaction eh. Kaya medyo may talagang may stress ka eh. Alam niyo, sa kaya-stressan ko dito na panaginipan ko, itong si Ping Lacson, tsaka si Soto, may tigpa 5 billion pala daw. Panaginip lang naman yun. Panaginip lang naman yun, hindi na wala namang katotohanan yun. Yun nga daw, ang nagbigay nga daw doon ay si Saldico dito sa kay Ping Lacson. Basta protektahan lang siya. Kaya nga ngayon, doon sa panaginip ko, napag-isip-isip ko, kaya pala talagang demolition job si Escudero at yung ibang mga senador para makapasok si Soto bilang Senate President at makapasok naman si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee para madepensahan nila dun si Saldico at Martin Romualdez. Panaginip lang naman yun eh. Malay ba natin kung totoo yun? Imbitahan mo. Oo. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oo. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Tama. Kahit na walang notaryo yun at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At nag-oath siya. At siya'y sumumpa. Yun, wow, palakpakan, galing ko talaga. Naging proud sa sarili. Totoo naman eh. Ang importante dyan, yung notaryo, may punto din naman na medyo mahalaga yung notaryo. Pero mas mahalaga yung nagsalita yung tao, nanumpa yung tao, nag-oath yung tao sa Senado bago niya sabihin yung mga kailangan niya sabihin at nangako siya na siya ay magsasabi lamang ng katotohanan at walang halong kasinungalingan. Okay yun, walang problema. Pero yung notaryo na pinagdidiinan ni Lacson, katarandaduhan yun. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo naman pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya Kita nga yun. Sino yun? Sinong salita nun? Punto ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun. Na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Boom! Wala naman po. Boom! Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Lupit mo talaga, Marcoleta. Iba ka. Tanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga... Palusot. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano ba yung pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Atty. Espera? Kasi sabi,
ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa Totoo ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling, yung lugar na pagnunotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makapo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang aircon. Sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo ang personal na pumunta? Kasi parang ang Ako dating pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha. Kung sakali, kung pwede. Tignan mo, ka-fake newsan ng mga tansu vlogger. Pinatawag daw ng judge si Marcoleta. Yari na daw. Teka, putangin ng itong mga to. Ayan, ang linaw, siya pala yung kusang pumunta doon para makahagila, para makapagkuha ng iba pang mga dokumento or ebidensya. Fake news talaga kayo. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na, kahit halimbawa yung Agosto, ang bala ko lang naman comparison comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge, ako, hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Sa kanila napakalaking bagay na Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan na naililigaw Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Meron pa nga ba? Yun po ang hindi natin alam, Sen. Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Marcoleta. Hindi. Yun nga yung yung napanood ko. Galing yun sa galing yun sa mga administrasyon vlogger. Yung mga ensaymada vlogger na ipinatawag daw ng judge itong si Senator Marcoleta, pati daw itong si Gutesa. Kung tingnan nyo ka-fake newsan nyo. Gagawin ng korte yun. Ganun. Tama. Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat mag-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya yan, linaw niya na. Yung ninotaryo mo sa loob ng isang periodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, Oo. Kaya lang, ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. Yung mga Yung Agosto. Yung September, wag na muna kasi i-report pa lang. Kaya lang po, yung mga nauna. Kasi nagbibigay sila ng kopya sabi naman ng judge, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun. Okay. So at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yon, Sen, parang hindi pa nagpakita. Hindi pa yata
Sino kaya yun, no? After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa Wala na siya ng sumunod affidavit. na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview, no? Wala Yun po nga, eh. oo. Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi raw lilihis kami. Ganon. Sino Ang gusto nila yung Putang ina mo, Lacson, hayop ka. Lahat na lang lilihis, pero sa'yo, ikaw nga yung obvious na nang lumilihis sa issue, pero bintang na imbintang ka sa iba. Bato nang binabato mo sa iba yung ginagawa mo. yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun eh. Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman siya sa harap nyo eh. Sumumpa din siya sa inyo eh. Tama. Sa mga tweet, mas napabuti pa nga eh. Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kino-coach ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa eh. Di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Oo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko eh. Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. So yun, panibagong fake news pala ulit yun. Kasi lumabas na naman sa mga tansu vlogger na kino-coach daw ni Senator Marcoleta si Cortesa. Yun pala, minalaktawan na speech doon si Cortesa, kaya gustong pabalikan ni Senator Marcoleta. Yun pala yung totoong kwento doon. Ang lupit nyo talaga mag-fake news. Nalaktawan na naman yung sumunod, kaya teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na eh. Hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox eh. Kaya mayroong patid sa baba. So ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original. So wala naman palang masama doon. Kino-coach ko raw. Ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun, diba? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical eh. Alam ko na mga 4 kaming sinusundan namin eh. Yung binabasa niya eh. Sa kanya yun eh. Galing sa kanya eh. Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga, yung ko nga sa kanya eh. Katarantaduan talaga eh, no? Your guess is as good as mine. Kagaguhan din talaga ni Lacson eh, no? Kabobohan eh. Kayo na po, talagang gusto niyang palabasin, na talagang gusto niyang siraan si Marcoleta. Kaso nga lang, mautak kasi din to eh. Kaya hirap din siya eh. Mamaya may papanood ako sa inyo na mensahe ni Ping Lacson. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, notes nga. Nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, di nila may paliwanag. Pasaring ng pasaring, di ba? At ang latest, Nelson, ang tindi, no? Oo, talagang malupit to. So eto nga yun, no? Kasi nga kahapon, nagkakaroon ng mga salitaan na itong Blue Ribbon Committee ay tawag dito, ay titigil na. Dahil parang di umano ay hindi nga kayang ipatawag ni Ping Lacson etong si Saldico. So ito po yung video na yun. Panoorin natin. Alamin natin, Airport mula kay Aris number 28. Raymond at Paas mula sa Senado.
Raymond, please come in. Mayor, pinasinungalingan ni Senate President pro tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, ang ipinakakalat ni Senator Amy Marcos na wala nang tungkol sa flood control. Ayon kay Lacson, sinuspindi lang nila ng hanggang sa 2 linggo yung investigasyon para tapusin ang deliberasyon. Tangina, suspindido ng 2 linggo. Ano, para makagawa na naman kayo ng script. Oo. So tsaka ito, wala akong narinig doon sa sinabi, hindi ko sa kinakampihan si Amy Marcos, pero wala akong narinig doon na sinabi ni Amy Marcos na wala na talagang Blue Ribbon. Sabi niya lang baka. So hindi mo hindi mo i-consider yung salitang baka na pinatotohanan niya, kasi nga baka ibig sabihin nagtatanong or parang nagtataka siya. Or parang baka nga. Oo, hindi, walang kasiguraduhan, no? So tuloy. Sa 2026 national budget, sa panahon na ito, pag-aaralan ng komite ang mga dokumento at ganoon din yung mga testimonya na kanila nang nakalap kung maaari na silang maglabas ng partial committee report. Dahil sa susunod na pagdinig, dito iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico na sinasabing alam ko na to. nasa abroad. Pinayuhan ni Lacson si Senador Amy na dumalo sa mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, makinig sa mga kaganapan sa Senate Session Hall upang hindi siya malilito at higit sa lahat ay magbasa siya sa mga chat group ng mga senador para siya ay updated. Baka hindi baka na-block yung number ni Senator Amy kaya hindi nalalaman. Ayan, kasama ba sa grupo? O kaya ba Ang sabi niya kahapon ay siya ang nag-left the group. Nag-left the group na siya. Bakit? Kaya wala daw siyang ibang sisihin kundi sarili niya dahil bakit siya nag-left the group, sabi ng mga senador sa mayorya. May mga group chat din pala ang mga senador, Ano yan? Viber, siyempre, ha? Messenger ba yan? Meron daw. Pero parang nakakapanghinala naman. Ang tagal naman nung pagpapaliban, di ba? Tsaka, binigyan lang ng 10 days si Saldico. So, ibig sabihin, extend ng 2 weeks. So, 7 days, 14 days. So, ibig sabihin, absuelto na naman si Saldico ng 14 days. So, ibig sabihin, kung talagang totoo ang sabi-sabi na etong si Martin Romualdez ay lumipad na pa ibang bansa, makakabuelo siya kasi may 14 days na pahinga sa Blue Ribbon Committee bago siya ipatawag. So, may pagkakataon si Martin Romualdez na makatakas or makaalis sa ibang bansa dahil time out muna ang Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Tanginang yan. Anong meron? Bakit kailangan ganun? Kailangan ba muna mag-meeting ni Soto, Lacson, Romualdez at ni Marcos Jr.? Ganun ba? Tayo ay nagtatanong lamang. Hindi ba ganun? Kailangan pa ba ng meeting ni magmi-meeting pa ba? Etong si Ping Lacson at Marcos Jr. Parang ang labo naman. Para saan? Para saan yung meeting na yun? Minamadali nga ito eh. Minamadali ang issue sa flood control para maibalik yung pera, at kapag maibalik yung pera, ipupondo yun para gawin na yung mga project sa flood control, hindi gawang standard. Standard ba? Tama ba yung tawag? Ganun yung yung solusyon ng hinahanap ng taong bayan. Ngayon, yung 14 days na pagpapaliban sa Senate hearing, malaking po yun, malaking kabagalan para sa mga Pilipino na nag-aabang sa mangyayaring resulta dito sa flood control. Unang-una, makakagawa pa ng sapat na idea, sapat na dahilan etong sila Saldico at Martin Romualdez sa loob ng 14 days. Makakagawa sila ng
makakagawa sila ng dahilan kung bakit hindi sila pwedeng pumunta sa Senate hearing, kung bakit hindi sila pwedeng dumalo, kung bakit nadadawit sila sa mga isyung to. So ibig sabihin, itong gagawin ni Lacson at ng Blue Ribbon Committee na pagpapaliban sa loob ng 2 linggo, parang binigyan nila ng daan etong si Martin Romualdez at si Saldico para makahanap ng buwelo at paraan para makaiwas dito sa issue ng flood control. 'Di ba? Kung gusto lang talaga ni Ping Lacson na imbitahin si Saldico or yung SunWest Corporation at si Martin Romualdez, dapat nung una pa lang. Tapos nung sinasabi nilang iimbitahin, biglang tigil ang Senate hearing. Anong klase yun? Kagaguhan naman ata yun ah. Diba? Parang kagaguhan naman ata yung ganun. Parang ginagawa naman ata tayong tanga nun. Kung kailan papatawag nyo na, yun nga inaantay ng taong bayan, tapos biglang kanselado ang hearing. Anak ng teteng na yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, kayo po ba anong masasabi nyo sa panayam na binitawan or itong mga pasabog ni Senator Marcoleta mapatungkol dito kay Senator Ping Lacson na pinoprotektahan talaga si Martin Romualdez at si Saldico. At dito daw sa 2 weeks daw na pagpapaliban nitong Senate Blue Ribbon Committee na ititigil muna sa loob ng 2 linggo. Ano po bang may kukomento nyo dyan? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye! Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka